Magandang araw mga kabayan, you are watching Balitang Pangkaligtasan. And as of today, we now go live to our news reporter Marian na kasalukuyang nasa People Power Monument kung saan matutuklasan natin na mayroong rally na nagaganap. Marian, kamusta ka dyan? Narito po tayo ngayon sa People Power Monument at makikita natin na kasalukuyang nagsasama-sama ang mga tinig ng bayan para sa paninindigan hingin sa mga isyong kanilang kinakaharap. Makikita rin ng iba't ibang mga sektor ng lipunan na nagkakaisa sa mapayabang pagkilos, dala ang kanilang mga placards at isinisigaw ang kanilang mga mensahe bilang pananawagan sa mga kinauukulan. Sa paligid ay makikita ang mga realistang may dalang mga placard at bandila, habang sabay-sabay na isinisigaw ang kanilang mga mensahe at panawagan kontra korupsyon. Nananatiling mapayapa ang kilos protesta habang patuloy na nagbabantay ang mga otoridad upang matiyak ang kaayusan at kaligtasan ng lahat ng mga naroroon. Ayun mga kababayan, kahit na sa sobrang init ng panahon, nakikita natin dito na patuloy pa rin na nagpuprotesta ang mga tao. Ang isa sa mga nagpuprotesta ay tatanungin natin kung bakit siya narito. Nandito kami ngayon para yun ang mga hinaing ng bayan. Mahiya naman kayo, kaba ng bayan ang ginagamit nyo. Medic! Uy, tama ko! Medic! 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 Medic dito! Medic! 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 Please! Medic! Bawal po ang crowded sa pasyente. Bawal ang media dito. Nakikita lang po. Isa sa mga nagpupunta. Sige lang. Miss, tumabi na po kayo. Tumawag na lang po kayo ng ambulansya. Sir, naririnig niyo po ba ako? Sir, okay lang po ba kayo? I-check ko lang po yung airway, breathing, and circulation niya, sir. Okay lang po ba? Tingnan ko lang po yung pulso niyo. Ma'am, pwede ko na po ba malaman kung ano po yung nangyayari ngayon dito? Ma'am, bawal po yan. Kailangan po natin bigyan ng privacy ang pasyente. Nauunawaan ko po, pero pwede ko po ba malaman kung ano po yung ginagawa niyo sa pasyente? Based po sa kanyang symptoms, nakikita naman po natin dahil sa matinding init din po ng panahon, mukhang nakakararas po ang pasyente natin ng heat stroke. Isa po siyang seryosong kondisyon kung saan tumataas ang husto, ang temperatura ng katawan at nangangailangan ng lunas. Sa ngayon, kailangan po siya ilipat sa malilim at malamig na lugar, yung kung saan hindi po siya matatamaan ng init, at lulugawagan po ang kanyang kasuotan upang makatulong sa mapababa ng temperatura ng kanyang katawan. Pinupunasan rin po siya gamit ang malamig na basang bimpo at pinapaypayan upang mapabilis at mapalamig ang katawan habang patuloy na naming minomonitor ang kanyang paghinga and Sir, kaya po consciousness bang level. uminom ng tubig? Dahan-dahan lang po ah. Sir, mas okay na po ba? Mas clear na po ba? Kumusta po kayo? Salamat po. Salamat po. Muli paalala sa mga nanonood at sa mga gumagawa ng activity sa labas, mahalaga na uminom kayo ng sapat na tubig at magpahinga kung kinakailangan. Pumunta kayo sa mga medikal kung nakakaramdam na kayo ng panghihina. Tumitindi niya ang sitwasyon dito, nagkakaroon ng sigawak at konfrontasyon. So kaya yung lumidikit dyan, ang pinaglalaban ng pila, hindi ka na ay, ikaw nga, tumalit ko lang dito eh. Rally. Sino ba ito? Sino ba siya? Nagbayad mo. Ano po nangyari? Hello? Hey, miss. Makikita po natin ngayon na agad na binibigyan lunas ng medical volunteer ang babaeng nasugatan matapos siyang bumagsak dahil sa matinding paguluhan, mainit na komprontasyon at salpukan ng mga bote sa isinasagawang rally. Dahil sa insidente, nagtamo siya ng pinsala sa ulo na nangangailangan ng agarang first aid upang mapigilan ang paglala ng kanyang kondisyon. Habang hinihintay ang mas kumpletong medikal na atensyon, patuloy pong sinusuri ng mga responder ang kanyang kalagayan upang matiyak ang kanyang kaligtasan.
Sa mga oras na ito, makikita natin ang agarang pagkilos ng ating medical volunteer matapos mapansing wala ng pulso at hindi na humihinga ang biktima. Kagad niyang isinagawa ang CPR upang maibalik ang normal na paghinga at sirkulasyon ng dugo habang patuloy na minomonitor ang kondisyon. Matapos ang ilang sandali ng tuloy-tuloy na CPR at maingat na assessment, makikita nating unti-unti nang nagpapakita ng senyales ng pagbangon ang biktima. Nagkaroon na siya ng pulso, nagsimulang huminga ng mag-isa, at tuluyan ng nagkamalay. Patuloy pa rin siyang binabantayan ng medical volunteer at inihahanda para sa masusing pagsusuri at karagdagang medical na pangangalaga. Sa kasalukuyang live tayo ngayon sa isang rally kung saan nga Luis ay may dalawang individual na biglang kinakailangan ng agarang tulong matapos nga ang nangyaring insidente dito sa People Power Monument. Ayon sa mga nakasaksi, mga witness, ang unang biktima nga ay nakaranas ng heat stroke dahil sa matinding init ng panahon. Dahil nga kanina pa umano ito nakababad sa araw. Samantala, ang ikalawang biktima naman ay nakipagsuntukan at nakipag-away umano kung kaya't nakatamo ito ng head injury list. Mabuti na lamang at agad-agarang rumisponde ang mga medical team na naka-assign sa lugar upang magbigay ng unang lunas sa mga biktima bago sila dalhin sa mas ligtas na lugar para sa karagdagang pagsusuri. Luis, kasalukuyang kasama ko ngayon ng isa sa mga medical staff na nagsagawa ng first aid at narito siya upang ipaliwanag kung ano ang kanilang isinagawang first aid. Sa pasyenteng may concussion, una naming sinigurado na ligtas ang paligid at hindi na madadagdagan ng kanyang injury. Pinatili naming hindi gumagalaw ang kanyang ulo at leg habang chinecheck ang kanyang level of consciousness, breathing, and pulse. Sa sugat ng ulo, nilagyan namin ito ng malinis na dressing at minonitor kung may sintomas tulad ng pagsusuka, matinding sakit ng ulo, pagkahilo o pagkawala ng malay. Mahalaga ring huwag basta-bastang igalaw ang pasyente kung pinaghihinalaang may injury sa leeg o gulugod. Pagkatapos ng initial first aid, agad siyang inihanda para sa mas kumpletong medical evaluation. Paano naman po ang first aid na binigay po ninyo sa pasyente pong may heat stroke? Agad naming inilipat ang pasyente sa malamig at may lilim na lugar. Tinanggal o niluwagan namin ang masisikip na damit at pinalamig ang katawan gamit ang cold packs at basang tuwalya sa leeg, kilikili at singit. Minonitor din namin ang vital signs at agad na inihanda ang pasyente para sa emergency medical care dahil ang heat stroke ay isang life-threatening condition. Maraming salamat po sa inyo pong pagpapaliwanag dito po sa Ground Zero Kilos Protesta sa People's Power Monument. Ako po si Maria, nagbibigay ulat sa kaligtasan. Back to you, Luis. Maraming salamat sa iyong ulat, Marian. Ang publiko ay naanayahang panatilihin ang kaayusan at katiwasayan ng mga pagtitipon-tipon. Panatilihing ligtas ang bawat isa, maghanda at mag-ingat. Ang kasalukuyang protestang nagaganap sa bawat Pilipino ay ito ang ating boses. Ito ang nagbibigay kulay, kahalagahan, pagmamahal at importansya sa pagiging isang mabuting Pilipino. Ang boses ng isa, ang boses ng marami, at ang boses ng taong bayan ay ang simbolo ng sakripisyo ng nakaraang henerasyon na siyang itataguyod at ipaglalaban sa mga susunod na panahon. You are watching Balitang Pangkaligtasan. Akala nyo ba ang kapangyarihan ay nasa inyo? Sino ba kayo? Di naman kami nagkulang